Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday. Mga idol, no? So medyo tanghali na po, no? Tinanghali na tayo. Pero ayan, mag-update tayo ngayon. Mga idol, matindi mga news natin, mga loads. So ayan, check magawan lahat mga load. Syempre alam niyo na, palike muna ng ating video. At syempre sa gusto ng ganito content, everyday news, para di kayo muli sa update natin sa crypto, sa global news, mag-subscribe na kayo sa ating channel mga idol. So ayan ha. So punta muna tayo sa ating wala akong position ngayon mga loads dahil tinamaan yung position ko kagabi. Ayun na lang yung ating asset 69 USD sa 100 USDT natin. So bawas na tayo ng ng 31. So mag-check muna tayo. Inisip ko dito ako sa AXS kasi ito yung top ng AXS So inisip ko pag umangat siya dyan, pwede ako mag-short sa kanya. Sa XRP, medyo malabo. Ang gulo, hindi ko alam, hindi ko mabasa to kung ano yung kanyang gustong puntahan, mga lodi. Lalo sa 1 minute time frame, ayan o. Sabi ko sa inyo, hindi ako magaling di ba? So medyo mas delicates dito, kumbaga. Maghihintay ka talaga ng maganda. Kumbaga, yung tempo mo dapat dito matindi. Sa XRP, onti na lang, sa AXS, onti na lang hintayin natin Pwede ka na nga position dun Kaya lang, kailangan medyo mataas yung stop loss mo. No? Kaya, dito medyo dito, delicates. So, titignan muna natin yung mga news ngayon kung saan tayo papunta. Okay? So, ngayon, ang ating crypto bubble, medyo sa hours, medyo siya, malupit. Ayun, AXS, 37.5% di ba? Sa hours, medyo bumaba siya ng konti. Pero, magandang abangan yung AXS ngayon, mga idol, no? Asan na siya? Ayan, no? So, medyo up siya, ayan, uma-up na naman siya, Diba? Pero pag naman sa kahit sa 15% lang, makikita mo na medyo nasa top na siya. Okay? So, hintay na lang natin. Grabe nga to kahapon. Nag-drop to, di ba? Nag-drop tapos biglang isang straight na pataas. Grabe, bilis ng recovery. So may mga nag-comment na kumbaga nung umabot daw ng mga halos nauntog siya sa $3 di ba? Sabi sa inyo mauntog to $3 marami daw nag-take profit, okay? Ayun yung sinasabi. Tapos sabi nila, once na maubos na yung mga nag-take profit dyan, yung mga AXS community, babalik na ulit mga idol, no? So ayun yung sinasabi nila diyan mga idol. So titingnan natin kung ano yung magandang position natin magagawa diyan sa AXS. So ngayon, punta muna tayo dito kasi mainit to mga idol Ayan no. Grabe no mga idol. USS Abraham Lincoln now is striking distance from Iran. Tama ba yung basa ko? Striking distance from Iran. The carrier's strike group, backed by 3 warships armed with Tomahawk missiles, has entered CENTCOM waters in the western Indian Ocean, striking distance from Iran. Key strike capabilities: Tomahawk cruise missile, FA-18 Super Hornets, and F-35 CS. Ayan. Malapit na to, mga idol. No? Ayan, may mga nagtatanong na, how long before we help the innocent people of Iran? Di ba? So, kasi ngayon mga lodi, grabe talaga ngayon sa Iran, hindi pa rin humihinto. At everyday, mga lodi, merong namamatay doon, no? So, ayun yung dapat nating tapusin na yung ganung mga pangyayari, mga idol No? Kaya lang, hindi nangyayari yung ganun. So, hintayin natin. Sa US din, marami ring nangyayari, mga lods No? So, mamaya na to. Mamaya na sa US. Sa meron kasi si Asmon Gold, meron siyang meron siyang content kanina na tungkol doon Kaya lang hindi ko natapos So, mamaya na yan. So, Iran ngayon, 'Di ba? Everyday, ganyan pa rin sila, Crazy war scene from Mashhad, Iran. This is war in its ugliest form. Terrorists with guns versus empty-handed Iranians. 'Di ba? Grabe. Everyday yan, mga idol.
Ayun, President Trump, if you are not like Obama, help us. O, di ba? Grabe. So, sana bumiyahe na mga lods, no? Itong mga to para tulungan yung mga Iranians talaga. Yun yung ano natin ngayon. Trending to mga lods eh. At eto din mga idol, no, isang issue na lumabas ngayon, yung Meta whistleblowers, nako, say WhatsApp private chats can be read by the company despite promises of end-to-end encryption. So sa WhatsApp daw mga idol nababasa, parang walang privacy. Nababasa ng mismong company yung mga pinag-usapan nyo doon. Nako, baka screenshot nila yung mga usapan nyo. A lawsuit filed in US court claims Meta misled billions of users worldwide into believing their messages were fully private. Meta can not be trusted. Ano to sa Facebook to, yung Meta, 'di ba? Pero iba rin yung WhatsApp eh. Hindi. Lawsuit claims Meta can see WhatsApp chats. Oo nga, ayun nga, breach of privacy. An international group of plaintiffs sued Meta Platforms Incorporation o Incorporated, Inc., alleging that the company has made false claims about the privacy and security of its WhatsApp chat service. So, ayun mga lodi. Nako, kung meron kayong ilalagay ng mga kakaiba doon, yari kayo. Pag nagsisend kayo ng mga kung anik-anik, lagot kayo. So sabi nga dito, ni-repost nga to ni Elon Musk sabi niya, WhatsApp is not secure. Even Signal is questionable. Use XChat. Ayan sa chat, sa X na lang daw kayo mag-chat. Ayun sabi, mga lodi, nako, issue to mga idol. Speaking of Elon Musk, mga idol, ayan mga lodi, nakita nyo naman, balik na ang tandem. Kita nyo, back together again, what a duo. Kita nyo yan kampi na ulit. Trump celebrates Elon Musk and shows deep love and respect for the owner of Platform X. Note, the midterm election are just around the corner. Ayan, siguro nga dahil doon, mga lodi, midterm election nila. So, ito para sa akin, alam nyo naman yan, pares kung si Elon Musk, idol din natin yan mga idol. Si Trump syempre, 'di ba? Naging gusto ko si Trump kasi syempre pro-crypto siya. Although simula nung pumasok siya, bumagsak yung market. Pero isa rin siya sa reason kung ba't umangat yung market noon eh. 'Di ba? Naalala niyo yung alas 6 ng umaga yun, alam ko nung binaril siya sa tenga. 'Di ba? Yung tangkang pag-assassinate sa kanya. After nung makaligtas siya, lumipad yung lumipad yung market nun, mga idol eh. 'Di ba? Pero sa akin dahil kampi na sila ulit, imagine yung magagawa nila sa technology na hawak ni Elon Musk at sa power naman na hawak ni Trump, mga idol, no? So maraming kailangang tapusin ngayon, maraming kailangang asikasuhin. So mas maganda kung magkakampi sila kaysa magkaaway silang dalawa, di ba? So goods na goods yang partnership na yan, mga idol. Ito yung reason. Kasi 'di ba dapat magkakaroon ng botohan, mga idol. Delay na naman. Lagi na lang. Senate delays crypto bill vote. The Senate Agriculture Committee has postponed its scheduled crypto market structure markup from Tuesday to Thursday due to snowy weather pala. Yan, snowy weather eh. Delaying a bill that would expand the CFTC's authority. Yan mga lodi. Inaasahan, akala ko nga pagising natin medyo may galaw na yung market na malupit kasi magkakaroon ng decision dito eh. Alas 3 ng madaling araw ini-expect ko nun. So Huwebes na raw mga idol. So bibilang pa tayo ng 2 days o 3 days from now at bago sila makita natin yung boto nila dyan, mga idol. Kaya walang galaw eh. Ano bang mangyayari ngayong week? Tignan ko nga. Mukhang yung last days ng ang pinakamatitindi. Nako, Thursday pala. FOMC meeting 'yun, mga idol. FOMC meeting din. Tapos yung 30 o 31,
ito yung magla-lockdown yung government. Hindi natin sure ha. Mataas lang yung porsyento na mangyari yun, pero hindi pa nangyayari. So, etong 3 araw na to, yung last day ng January natin, medyo mukhang magiging madugo o magiging tawag dito, unpredictable yung mga mangyayari dyan mga idol. Sobrang volatile niyan. So, mag-iingat tayo lahat dito. Grabe yan Tapos, eto mga Lodi, yung Japan kasi mga idol, no, sinabi dito na crypto ETF approval in Japan 4 years behind US. So parang nauhuli sila sa US, laging nauuna agad laging US High risk financial product. So eto, kilala nyo ba to si Yoshitaka Kitao, mga idol? Siya lang naman yung sa BSI to tama ba? Ayan, SBI pala, sorry. BSI yun. President ng SBI. Mga Lodi, siya lang naman yun. So, nag-comment siya, mga Lodi, na that's why Japan gets left behind. We need throughout the regulation, competition should be promoted, not restricted. Diba? Ba't kami mahuhuli? Dapat sabay-sabay na. And penalties should be strengthened. This is the law of evolution in capitalism. The principle of social progress is freedom. Tama nga naman yun mga idol. 'Di ba? Kaya ako sa tingin ko, hindi sa US magsisimula yung Hindi ko ba kayo ba narinig yun? Basta merong nagsabi nun na hindi sa US magsisimula yung bull run. It's either Japan or UK or UAE. Parang ganun. Sa kanila magsisimula, mga Lodi. May mangyayari doon na magpapapump ng market tapos sunod-sunod na. Ganun yung iniisip ng iba, hindi sa US. So, isa tong Japan doon sa mga pinagpipilian na yun. Mga idol, di ba? Ayan. Ito. Basahin ko lang breaking news. BlackRock submits application to create Bitcoin Premium Income ETF. BlackRock has today submitted an application to the US Securities and Exchange o yung SEC to create a new iShare Bitcoin Premium Income ETF. Income ETF, mga idol, no? This fund provides an opportunity to invest in Bitcoin while generating income. Para kang nag-staking o nag-yield. It generates income through the sale of covered call options on the IBIT fund, which has over 70 billion in asset under management. No, this fund is designed to capitalize the Bitcoin price volatility and potentially reduce risk compared to direct holding Bitcoin. No, kumbaga, yun, pag ETF kasi mga idol, hindi naman talaga yung mismong Bitcoin This represent a new step in the journey of Bitcoin exchange traded funds, yung ETF yan. It shifts them from mere exposure to price fluctuations to structured products because of income generation following the historic success of the IBIT fund. BlackRock is strengthening its Bitcoin investment and shows no sign of backing down. Pero kahit na marami silang outflow, di ba? Ito mukhang napakaganda kasi nito, kaya lang medyo hindi natin maintindihan. So, ano natin Tagalog to? Although, para lang malinaw, mga lods, no? Produkto na iShare Bitcoin. Ito na. Ano ba talaga ito? Ito ay isang ETF, no? Sumusunod sa presyo ng Bitcoin. So parang 1:1. Pero hindi lang basta pagkakalantad sa Bitcoin tulad ng kanilang naunang IBIT ETF na may halos 70 billion asset. Dagdag pa rito, gumawa ito ng extra income premium yield para sa mga investor. Paano lang ito ginawa? Gumamit sila ng strategy na tinatawag na covered call o writing selling call option. May hawak silang Bitcoin o shares ng IBIT, spot Bitcoin ETF ng BlackRock. Nagtitinda sila ng call option. Ibig sabihin,
binibigyan nila ang ibang tao ng karapatan na bumili ng Bitcoin share sa isang fixed na presyo sa hinaharap. Kapalit nito, nakokolekta nila agad ang premium, parang bayad o fee mula sa bumibili ng option na yan. Ang premium na yan ay ibinabahagi bilang income yield. O ito na nga, no, sa mga may-ari ng ETF, maaring 5 to 10% kada taon, depende sa volatility ng Bitcoin, pero hindi guaranteed. Bakit maganda to para sa ilang investor? Nakakakuha ka pa rin ng exposure sa Bitcoin. Tumataas ang presyo, tumataas din ang halaga ng ETF mo. May dagdag na kita monthly o regular na distribution, no? Para kang nag-i-stake mula sa options premiums, lalo na kapag mataas ang volatility ng Bitcoin. Madalas itong malaki ang galaw ng presyo. Mas calm o may kita kahit hindi sobrang taas ng Bitcoin. Pwede pa ring magbayad ng yield kahit flat o bahagyang baba ang presyo. O kahit mataas o mababa, meron. No? Mataas o mababa, meron kang kita sa porsyento mo. Ano yung downside niya? Kung sobrang tumaas ang presyo ng Bitcoin, halimbawa biglang nag 50% plus sa maikling panahon, maaring mabenta ang Bitcoin mo sa mas mababang strike price dahil sa mga call options na nabibili nila. Kaya limited ang upside potential kumpara sa purong spot Bitcoin ETF. May ups and downs din pala to, mga idol, no? Sa madaling salita, binabayaran mo ang income sa pamamagitan ng pagbibigay ng bahagi ng malaking potential gains sa bull market. O ayun, kumbaga yung advance ka. Sa madaling sabi, ito ang sequel o susunod na version ng kanilang super successful iBit Spot ETF. Ito yung in-apply ng BlackRock. Ngayon, binibigyan ng extra yield ang mga gustong may kita pa rin mula sa Bitcoin kahit hindi pure growth ang habol. Gamit ang options strategy na covered call. O, di ba? So, ayun yung ina-apply ngayon ng BlackRock. Ang tanong, malamang wala namang ina-apply yung BlackRock na hindi na-probahan. Lahat ng ina-apply na ito inaprobahan, mga idol, no? Magagalit sila kapag di sila inaprobahan eh. Speaking of Japan, mga lodi, kanina, Japan's SBI, ayun na, sino ba yung president ng SBI kanina, di ba? Files for dual asset crypto ETF combining BTC and XRP. So, dalawa daw yan. O, ba't wala yung Ethereum at Solana? According to the various reports, including Coindex, Japan's SBI Group has filed for a dual asset crypto ETF combining BTC and XRP in a single regulated product. The Tokyo-based financial giant had previously announced its intent to launch crypto asset linked investment trusts and ETFs upon regulator approval from the Financial Service Agency in Tokyo. With the latest update, the company has moved a step closer towards accomplishing its plan, mga idol. No? Bullish news for XRP and BTC. Yung Japan, napapansin nyo nung mga nakaraan, parang ang daming news sa kanila pagdating sa financial something, di ba? Yung babae, ano pangalan nun? Nakalimutan ko yung pangalan ng babae. Ano na sila kumbaga ngayon nagmamadali na sila, mga idol, no? Sa akin, good news yun kasi sabi ko nga, may isang mag-uumpisa yung bull market at sa tingin ko sa Japan yun mga idol. Meron silang malupit na gagawin na merong mangyayari, no, sa kanila na magpapataas ng market. Punta tayo dito. Isa pa to. XRP supply is drying up. Of the 100 billion XRP, yung 34.2% are currently locked in Ripple's escrow, no? Sa 100 billion, mga idol, yung 34% niyan nasa escrow with only 65% freely circulating, no? So ibig sabihin 65%, ito lang yung nag-circulate. Ang hawak ng whales 28%. The total supply in cold wallet, while only 14% remain on exchanges. 'Di ba? The available supply is shrinking. So kung titingnan nyo, onti na lang yung nagsusirculate talaga, mga idol. Private investors hold 10% naman
'Di ba? Ripple plus founders together just under 10% outside of escrow. High transparency but clear dominance by major players. So parang sinasabi dito, yung 65% na nasa labas ng escrow mga lodi, yung malaking parte niyan mga idol, mga major player yung may hawak. Kung meron man may hawak ng yung mga retail, maliit lang yung porsyento ng retail yung may hawak ng XRP. Kung tutuusin lang mga idol. Baka nasa 5% to 10% lang. Imagine, 14% nasa crypto exchange eh. Oh. Tapos, private investor 10%. Oh, 'di ba? Tapos yung founder pa. Oh, may hawak. Kaya nga kung sakaling lilipad kasi yung yung lilipad yung XRP, yung mga onti lang yung magiging big time kasi yung iba diyan nasa mga kumbaga sa mga whale syempre yung iba kasi company, 'di ba? Nasa company, nasa institution, 'di ba? Nasa crypto exchange, yung iba na founder o yung mga retail onti lang may hawak. So kung may bigla man lilipad diyan mga lodi, konti lang din yung magiging paldo ng mga retail. Kasi konti lang yung may hawak na retail eh. Nga? So ayan. Eto, salamat sa nagtag sa akin dito mga lodi. Isa to sa mga good news ngayon. Main news natin ngayon to. Ripple, nako isa na naman. Ripple is partnering with Jill Movement, the innovation arm of 133 billion Riyadh Bank to explore blockchain use cases mga idol. No, kanina Japan. Ngayon naman Riyadh. Di ba? Saudi Arabia pala, sorry. 'Di ba? So, nakita niyo naman yung adoption na nangyayari sa Ripple mga idol, no? Sabi nga dito, the Ripple takeover of Saudi Arabia. XRP Ledger powers Vision 2030. Family, this is massive, sabi niya. Ripple has officially partnered with JIL, the digital innovation arm of Riyadh Bank, one of Saudi Arabia's largest bank, mga idol, to drive blockchain adoption across the kingdom financial sector. Keys highlight from the partnership, kung ano ba yung mga mangyayari: cross-border payment, lightning pass on XRP Ledger, digital asset custody solution, tokenization for real-world asset, mga idol. All aligned with Saudi Vision 2030's push for digital transformation and fintech leadership. And it's not isolated. Ripple's footprint in the region is exploding, mga lodi. Long-stand pilot and integration with the Saudi Central Bank for blockchain payments. Ayan, collaboration enabling instant settlement and cost reduction, mga lods, mas mababa ang bayad. Broader Middle East momentum with fintech hubs, regulators, and banks experimenting with XRP Ledger for efficiency. This is real institution utility at scale. Kumbaga, wala. Isipin nyo mga lodi, ano pang bukod sa XRP o sa na pwedeng, yung baga maraming partner ngayon. Ayun pala. Di ba? Kasi iba sabihin, hindi naman XRP, Ripple eh. Lahat ng nangyayari sa Ripple, sa XRP Ledger, mga idol, ang nasa gitna niyan is XRP. Okay? Ayun po yan, no? So, kung naging partner man nila yung mga ganito, ganyan, malamang, ayun yung ng Ripple eh. Ayun yung native token nila eh, di ba? So, matik na yun, di ba? So, Saudi Arabia positioning itself as blockchain powerhouse and XRP is right in the center. O, yun na nga. Nasa gitna ang XRP, mga lodi, ng lahat ng nangyayari sa Ripple at sa XRP Ledger, mga lods. Yan lagi nyo tatandaan. XRP Army, we're watching history unfold. Institutions aren't just watching. They're building on our ledger. Diamond hand through the noise. Oh, ayan na mga lods ha. Antindi niyan. So, ako sa ngayon, mga lods, actually, mas ine-enjoy ko na ngayon yung trading eh. Kasi, syempre sa news, nakikita natin yan. Kaya lang kasi minsan yung news, kunyari, napansin nyo yung mga nakaraang taon, sobrang gaganda o sobrang titindi ng mga news natin, pero
hindi naman talaga siya, hindi naman lumipad yung market. Kaya lang kasi ang hinihintay natin dito, mag-take effect lahat, no? Pag nag-take effect na lahat ng partnership, ng mga, kung sabihin natin yung RWA, tokenization, nako, doon na lang natin mararamdaman yan. So, syempre, hindi naman biglaan yan. Pero marami nagsasabi, flip the switch, di ba? Pero for me, iniisip ko unti-unti yan eh. Parang ganun siya pataas. Habang ina-adapt ina-adapt na yung ating, ina-adapt yung XRP, talagang unti-unti. Ganun, no? Pero na lang kung talagang sobrang mga big time. Ang sa tingin ko lang naman na parang magpapa yung pag may in-announce, tas biglang boom, gaganon yung XRP. BlackRock. No, ayun lang yung iniisip ko. Once nasabihin ng BlackRock na magfa-file kami ng XRP spot ETF. Pag ganun yun, gaganon yung ayun lang yung iniisip kong pwede lumipad na mga lodi. At isa pa pala, yung halimbawa, naging legit na trust bank yung Ripple. Isa pa yun, mga lodi, di ba? So, maraming catalyst, mga idol, pero yung mga partnership sa akin, goods yan for short, for long term. No, itong mga to, mararamdaman natin to long term eh. Pati yung mga ETF, mararamdaman natin yan long term. Pero yung biglaang flip the switch, no, medyo, yun nga lang sa tingin ko yung pwedeng makagawa nun. BlackRock, tsaka yung sa bangko ng Ripple. So kayo, ano sa tingin nyo, mga lods, no? Ayun yung ano ko dun eh. Anong oras na? 1:15 na. So ayan, ayun yung update natin ngayong umaga, mga idol, at tanghali na pala. So mamayang gabi, bawi tayo, alam nyo yan. Basa tayo ng comment mamayang gabi, mga idol. Comment kayo kung ano mga thoughts nyo, ano ba sa tingin nyo, kung may gusto kayong iba, pa-search kay Jeblo, ano search mo yung ganito, ano ba yung ganyan. O yun, kita-kits tayo mamaya mga idol ha. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. At subscribe sa mga hindi pa na-subscribe, okay? What's up? What's up? That's my job! Sorry.